Yan ang presidente ay nasa Masbate ngay namigay ng tulong at pinangunahan ng pangangasiwa ng pagbigay ng mga ayuda sa ating mga kababayan na nasalanta ng bagyong Opong. Kasi ito yung lugar na sobrang tinamaan ng bagyo. Napakaraming tao doon sa evacuation center. At kitang-kita nyo naman ay personal niyang ini-inspect kung anong kalagayan ng ating mga kababayan dito. Sana ganyan din yung mga politikong mahilig mamolitika, dapat unahin ang ating mga kababayan na naapektuhan ng mga kalamidad. Sabay-sabay itong kalamidad na nangyari. Sunod-sunod na bagyo, tapos meron pang lindol sa Cebu. Kaya mamaya yung mga ibang secretaries dyan ay pupudiretso sa Cebu ayon sa utos ng ating mahal na Pangulo. Yung vice-presidente na puro batikos sa ating presidente, sana magpakita rin naman siya ng tulong sa gumawa siya ng tulong para sa mga nasalanta ng bagyo, nasalanta ng lindol, hindi puro politika. Pagkagaling niya sa abroad, hihingi ng budget. Tapos aalis na naman siya papuntang abroad, mamamasyal. Tapos ang masama pa doon, siya na yung namamasyal, siya pa yung mahilig bumatikos sa ating presidente na halos hindi na nagpapahinga, paikot-ikot na sa buong Pilipinas para makatulungan yung mga nasalanta ng mga susunod-sunod na bagyo. Tunghayan natin ang kanyang pamimigay ng mga tulong dito sa Masbate. Minamaliit ka at inalipusta, lahat ng mga nangangailangan, pinagbibintangan, hindi lamang ito niyuyurakan. Marami po tayo nakareserba dahil tahimik ka at hindi mo sila pinapatulan, pagka hindi natin natulungan lalo dahil sila ay iyong mga kababayan. Nagpadala rin ng kanilang sariling food pack. Ang iilan man ay galit na galit, mas marami kami na sa'yo'y umiibig. Walang kapalit aming pagtitiis, pag-ibig namin sa'yo ay kay tamis. Mahal naming Pangulo, hindi ka nag-iisa, sasamahan ka namin sa hirap at ginhawa. Marcos pa rin, yan ang sigaw namin mga loyalistang tapat na walang katapat, hindi titigil, hindi papatina. Hawak kamay sa ating paglalakbay, ating tatahakin ang hamon ng buhay. Titiisin ang mga pasakit at pasaring. Ikaw ako, lahat tayo'y magtatagumpay. Mahal naming Pangulo, hindi ka nag-iisa, sasamahan ka namin sa hirap at ginhawa. Marcos pa rin, yan ang sigaw namin mga loyalistang tapat na walang katapat, hindi titigil, hindi papatina. Sa may likhay, walang makakatakas, siyang hahatol at nagbibigay lakas. Ang nagmamataas ay siyang ibinababa, ang nagpapakababa ay siyang itaas. Mahal naming Pangulo, hindi ka nag-iisa, sasamahan ka namin sa hirap at ginhawa.
ay galing sa First Lady. At naiwan dito at nandyan ginagamit natin yung DSWD para naman mahirap naman yung kinakain ng dilata. Kaya naglalay po kami ng food truck para may mainit naman. Nandun na, may nakapila na. Bukod pa ron, meron tayong cash assistance. Dahil ang bawat pamilya ay iba-iba ang pangangailangan. Dito pa rin ang inyong pamahalaan. Hindi po kami aalis dito hanggang lahat ng evacuees, lahat ng ating mga tinamaan ng bagyo ay nakatayo na, nakaahon na. Dito po kami nauna at tinitiyak po namin na lahat po kayo ay suportado ng mga iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Kaya narinig nyo yung sinabi ni Presidente na sa question nilang to, paano niya i-attribute yung pagtaas ng kanyang rating. Ang sabi niya, dapat pagtrabaho ang mga politiko magsilbi sa bayan, hindi puro politika. Hindi gaya yung ginagawa ng iba dyan. Nag-iisip kung paano nila pababagsakin si Romualdez, paano nila maidiin doon sa flood control scam. Pinagpaplanuhan nila imbes na tumulong sa gobyerno para maibsan yung mga dinadala, yung hirap na napagdadaanan ng mga ating mga kababayan sa bagyo, sa lindol. Kung sana lahat ng halal ng bayan ay tumutulong sa gobyerno para matulungan ang mga taong nasa evacuation centers ngayon. Pero tingnan nyo naman si Presidente, pinapabayaan na lang niya ang mga taong yun. Ayaw tumulong sa gobyerno, na puro politika na lang pinaggagawa nila sa ating bayan. Hinaral sila sa kanilang mga posisyon, ibinigay ng taong bayan ang tiwala sa kanila, pero anong ginagawa nila? Puro politika, walang katapusan, paninira. Gusto nila agad maging presidente, na imbes na magtrabaho ng tama para pag sa susunod na eleksyon ay hindi na sila mahirapan maging presidente. Pero paano mo ibuboto ng mga tsura ni Sara Duterte? Wala siyang ibang ginawa kundi mamintas. Pintasan ang presidente na hindi marunong maging presidente. Ano kayang ginagawa niya? Siya maging presidente? Yung puro politika ang ginagawa. Puro puna sa mga ibang tao na nanungkulan sa bayan natin. Bakit hindi kaya manalamin para makita niya kung sino ang tama? Nakikita niya yung dumi ng iba, pero hindi niya nakikita yung dumi ng ginagawa niya. Kaya sana ipagdasal natin si Presidente na gabayan ng Diyos at magawa niya ng tama lahat ang kanyang ginagawa na pagtulong sa ating mga kababayan na salanta ng bagyo, na salanta ng lindol at sunod-sunod ang mga calamities na to. Ang hirap yung kalagayan niya. Halos hindi na siya nagpapahinga. Nung mga ilang araw, nasa La Union, sa Cagayan para mamigay ng mga tulong sa mga nasalanta ng bagyo. Ngayon sa Cebu ay inatasan yung mga secretaries gaya ni Secretary Vince Dizon, Secretary ng DSWD, tapos si Secretary ng DSWD, si Gatchalian, si Gibo Chodoro na una na doon sa Cebu, si Secretary Prasco, para tignan yung kalagayan at magbigay agad ng tulong base sa utos ng Presidente na ibigay lahat ang kailangan
ng mga tao at maayos ang Cebu dahil ang daming nasira. Walang kuryente, walang tubig, kaya nagdala sila ng mga pagkain, gamot, tubig, saka medical teams. Well, galing kami sa Masbate to check on the victims naman at yung mga naapektuhan ng huling bagyo, yung bagyong Opong. Naatasan kami ng ating Pangulo, na kami ni Secretary Vince, ni Secretary Cristina at ni Secretary Gibo, na magtungo kaagad dito sa Cebu para ma-assess natin yung pangangailangan. Ang instruction niya, siguraduhin natin na yung basic na pangangailangan, pagkain, tubig, at yung mga iba pang immediate na need for relief ma-provide natin. Sa hanay ng DSWD, sabi ko nga ang report ko kay Gov, we have around 300,000 family food packs ready for disposal. Nandito lang yon sa ating repacking center sa Cebu City at nakakalat sa iba't iba natin mga warehouse. Meron din tayong padating na ready-to-eat boxes kasi alam natin na wala pang kuryente, so pwedeng gamitin yun kagad. Anytime now, dadating yun galing sa city. Yung mobile kitchen natin, papunta na rin dito. Meron rin tayong mobile water purifier na padating na dito at isang mobile command center. So all of these will be here by 6 p.m. today. Initial estimate as of 1:30 p.m., 2 billion na. Pero nag-start na tayo mag-ayos, nakita niyo naman sa road. Pero tuloy-tuloy tayo 24/7, no? Kahit gabi magtatrabaho yung mga tao natin sa DPWH, no? Pero ngayon nga, sabi ko kanina, itong hospital very important. Number one, we have to assess if it's safe. If we find out it's safe in 1 to 2 days, then we will start immediate repair para magamit na agad ng mga, kasi kawawa yung mga kababayan natin nandito sa labas. Hindi natin alam, baka umulan pa. So we have to, kailangan paspasan tayo dito. Sabay-sabay ang repair. Sabay-sabay gato. Walang dito, sabay-sabay gato. What happens, sir, if it's not safe? Well, we have to assess it muna, no? Kasi it's very dangerous, no? We don't want another major accident, no? Which will endanger the lives of the patients, no? So, kaya dito muna, we will do it fast, no? We will do the assessment fast para magamit na yung hospital as soon as possible. Mga ilang days po ba yung assessment? I think maximum 2 days, pero we will do it in 1 day. We can do it in 1 day, no? The assessment. Oh. Sek, mensahe na nilang sa mga Cebuano, Sek, ngayon. Pinapunta po kami ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Cebu. Nanggaling po kami ng Masbate, pero sabi ng Pangulo, dumiretso na kayo sa Cebu. Nandito kami ngayon. Ang sabi niya, lahat ng immediate na kailangan ibigay. Kasama ko si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD. Nagdala na ng food packs, nagdala ng hot meals, lahat. Nandito na. Kasama din namin si Cristina Frasco, tsaka si Congressman Duke Frasco, tsaka si Congressman Shimura. Nagtutulungan kami lahat to give everything na kailangan ng mga kababayan natin. So, immediate yan. Hindi kami titigil dito hanggat hindi tayo mag-normalize dito. Pero nandito ang national government para sa mga Cebuano. Ang request lang namin, huwag tayong magpanic. Let's follow the rule of law. Tahimik lang tayo. But kung may kailangan, iparating kagad kay mayor, kay governor, at sa lahat ng mga local officials. At makakaasa ang lahat ng taga Cebu na nandito ang national government upon direct instruction ni Pangulong Bongbong Marcos.